Hi everyone! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Ating video for today guys para sa ating mga SSS members and pensioners out there. Dahil sa video na ito ay ipapaliwanag ko po sa inyo ano nga ba ang pinagkakaiba ng SSS lump sum at ang 18 months advance pension with SSS. Yes, dahil po dun sa video ko guys ng SSS lump sum na para sa ating mga retired members na hindi umabot ng 120 months contributions with SSS. Ang dami ko pong mga comments na nabasa doon guys and nagpaparealize sa akin na ang dami rin palang mga members pa ni SSS na hindi alam ang pinagkaiba ng SSS lump sum at yung 18 months advance pension. Kaya panoorin na itong video na ito guys dahil ipapaliwanag ko po sa inyo ng maayos ito. So unahin po natin ang SSS lump sum. So, itong SSS lump sum, guys, is a one-time cash payment. Ibig sabihin kapag na-lump sum nyo na to, one-time cash payment, wala na po kayong monthly pension with SSS. So, sino ang qualified dito sa lump sum na one-time cash payment? Ang qualified po dito, guys, ay yung mga SSS members na umabot na po sa retirement age. Ano ba ang retirement age natin dito sa Pilipinas? 60 years old. Okay? So, ang SSS lump sum one-time payment ay para sa ating mga SSS members na umabot na po ng 60 years old and up, pero hindi nabuo ang 120 months contributions with SSS na kung saan yan po ang requirements natin para kayo ay maging pensioner na SSS. So dahil kayo ay senior citizen na at hindi nyo na-reach ang 120 months contributions, ibig sabihin po, hindi kayo pasok sa pagiging pensioner na SSS. Doon po kayo sa SSS lump sum one-time payment na isahang bagsak lang sa inyo ng pera nyo, lahat ng contributions nyo doon, of course, may interest na rin yan ha. May dagdag na yan. So lahat ng contributions nyo, binigay sa inyo, pero wala na po kayong monthly pension with SSS. Okay? Pero, kung ikaw pa ay senior citizens na ngayon, tapos ilang buwan na lang, kayang-kaya mong punuin ang 120 months with SSS, pwede mo pong i-continue yan. Don't worry. Yes, lalo na dun sa may mga kakayahan talaga na punuan pa ang kulang nilang contributions, punuan nyo guys. Dahil, mas maganda pa rin ang monthly pension kesa sa lump sum. Meron kayong one-time, big-time na pera, pero pag hindi nyo naggamit ng maayos yan guys, kawawa kayo, wala kayo talagang monthly nang matatanggap mula sa SSS. And then, ang lump sum na to guys, pasok din po ito doon sa ating mga members na namatay, tapos hindi rin sila umabot ng 120 months contributions. So, pwede pong i-lump sum yan ng beneficiary nyo. Kaya you have to make sure updated kayo ng beneficiary sa SSS. Okay, so malinaw po ba ang SSS lump sum? Ngayon proceed naman tayo sa number 2, ang 18 months advance pension with SSS. Itong 18 months advance pension, para lang po ito guys sa mga member ni SSS na retired na at umabot po sila ng 120 months contributions. Ibig sabihin, pasok sila sa monthly pension with SSS. At ang 18 months advance pension na ito ay option or choice po. Choice ito ng ating retiree kung i-avail niya ang 18 months advance. Ibig sabihin guys ha nito, in-advance niya lang yung 18 months niya kay SSS. Kaya po guys, dito sa mga nakapag-lump sum na one-time cash payment, wag na po kayo magtanong kung pwede rin kayo sa 18 months advance dahil wala na po. Okay? Itong 18 months advance pension na ito, para lang to sa mga pensioner na SSS na umabot sila ng 120 months contributions. And isa po ito sa magiging choice nila kung i-avail nila ang 18 months advance na pension. Pero ako guys, ang advice ko lang talaga sa inyong mga SSS pensioner, kapag nag-file na kayo ng retirement with SSS, yung 18 months advance pension, i-avail nyo lang siya kung may plano kayo sa pera. Bakit? Malaki yan eh. Akalain mo yan, in-advance mo na yung 18 months mo. So let's say, ang monthly pension mo with SSS is 5,000 pesos.
tapos in-advance mo yung 18 months. So meron kang 90,000. Anong gagawin mo sa 90,000? 'Di ba? Kaya dapat kapag i-avail mo ang 18 months advance pension with SSS, may maganda ka pong plano sa pera na makakatulong po sa iyo. Like for example, ipuput up mo ng negosyo, ganon. Pero kung ang plano mo lang, magkapera ka lang talaga, makapagpalitsyon ka sa bahay nyo, no, it's a big no, guys. Dahil mabilis lang maubos yung pera. Let's say 90,000, baka mamaya maubos mo lang yan in 1 month. O kaya wala pang isang buwan. Nga ka na. Dahil mag-uumpisa lang ang iyong monthly pension, guys, pag matapos mo na yung 18 months na in-advance mo. Ilan yung 18 months na yan? 1 year and 6 months. Ganon katagal ang hihintayin mo, guys, para makapag-start ka ng iyong monthly pension with SSS. Nagigets niyo po ba ako? Lagi ko sinasabi dito sa inyo, guys, na mas magandang i-avail nyo na agad ang monthly pension compared sa mag-advance kayo ng 18 months advance pension. Dahil ang tagal pa bago kayo makapag-monthly pension ulit kay SSS. But then again, sabi ko nga, kung maganda naman yung plano nyo dun sa pera na 18 months advance nyo, go ahead. Kunin mo yung pagkakataon na yan para i-put up mo ng negosyo. At ang isa pa, guys, ang kinagandahan dito sa monthly pension with SSS, kapag naging pensioner ka ni SSS, guys, lifetime na to. Okay? Kapag nawala ka, asawa mo, ang partner mo naman, mapupunta sa kanya ang monthly pension. O kaya doon sa mga anak mo. Okay? Basta yung anak mo lang ay hindi pa siya 21 years old at dapat hindi pa siya nakakapag-asawa. Dahil kapag yan nakapag-asawa na, guys, hindi na yan pwede. Kahit wala pa yan sa 21 years old. Okay po, sa ating mga SSS members and pensioners dyan na nakasubaybay sa akin, sana ay naipaliwanag ko po sa inyo ang pinagkakaiba ng lump sum and 18 months advance pension. Kung masyado ako mabilis magsalita, guys, i-comment nyo ha, kasi para by the next time, medyo ma-adjust ko yung sarili ko the way sa pagsasalita ko para maintindihan nyo siya agad. Okay, so if you have any questions, just comment below. And you can also follow me, guys, on my Facebook page. Ayan. So, Angeli Galtendes. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.